People always like to make up stories. Hi. I hope you're okay. Please take time to listen, and don't mind the video. Just kidding. Kuwang-kuwa talaga kayo dyan. Kasama natin ngayong umaga. Kahit naman kinakasal ngayon. Kahit na edad na iba. Tapos walang pinipiling edad talaga naman. Basta in love. Pero maganda hong ma-discuss natin. O kayo, handa na ba kayo mag-asawa? Ano ang mga dapat nating tinan kung mag-asawa o bago magpakasal? Yan po ang di-discuss natin sa ating panauhin ngayong umaga. Si Miss Aiza Caparas Tabayoyong, relationship expert mula sa AMD Love Consultants. Magandang umaga sa inyo lahat at lahat ng ating taga-subaybay. Good morning po. Good morning. Si Miss Aiza po ay board member din ng Marriage Preparation Foundation. Welcome sa Servicio All Access. Thank you. So, ano ba dapat kasi ang paghahanda? I mean, una-una, paano nalalaman ba kung handa ka nang magpakasal? Kung ready ka na, no? Yes. Gusto ko nga yung topic nyo. Gusto ko talaga yung topic nyo kasi nabubuhay na naman ang issue ng divorce. Kasi bago sana yun, ako personally, sana yun talagang paghahanda ang pagtutuunan ng pati ng mga mambabata. So yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Maraming titingnan. So una sa lahat, yung motivations nung mag-aasawa. Bakit sila mag-aasawa? Marami kasi nagpapakasal dahil wala, nasa edad na sila, niloloko na sila ng mga barkada nila, okay lang ikaw magpapakasal, hindi ka na bumabata, mga ganyan. Tama, o kaya iba napo-pressure na dahil the biological clock is ticking, so gusto na magkapamilya. Yung iba naman, they're trying to escape, no? Parang kung hindi masaya doon sa kinalakihan nilang pamilya, gusto nilang mag-asawa, thinking na mas magiging masaya sila. I think yung mga motivations na yun medyo parang hindi yun dapat ang magiging ano ba dapat ang motivation mo? Yung alam mong called ka for married life. Kasi ang married life isang bokasyon na parang single, parang magpapare, parang magmamadre. May kasama siyang sacrifices, meron din siyang kasama mga blessings. So dapat handa na yung isa na alamin kung ano yung mga sacrifices na kasama ng blessings para sa pagbuo ng pamilya. Kasi ang mga may asawa ang naatasan na magpalago ng society. So sila yung magkakaroon ng magpo-procreate para magkaroon ng susunod na salinlahi and therefore to help grow society at maturuan ito at sana mas maganda yung susunod na generation. That's an interesting concept Kung titignan mo ang marriage bilang isang bokasyon, akala kasi natin basta lang nagmamahal. Correct. At ang romantic part ng marriage, ng wedding, ng... So what questions should you be asking then? Number 1, am I called for it? Number 2, yung mapapakasalan ko ba, handa ko siyang compatible ba kami in terms of values, yung commonality ng values, mature na ba siya, mature na ba ako, yung maturity naming dalawa, bagay bang aming communication style, so yung fighting style na tinatawag namin, and then kilala ko na ba siya, have I spent enough time para makilala ko yung kanyang hindi magandang side o ang nakikita ko lang yung maganda at mabulaklak at yung maliit na waistline. Hindi ko nakikita na hindi lang pala siya humihinga. Ganun. So it's to see beyond the physical. Yes, and also beyond the good traits. So if you spend enough time with the person, sana makikita mo na ano yung imperfections niya kasi wala namang perfect unless, you know. So how do you answer a question like, am I called for it? Kami mag-asawa, busy rin kami sa paghahanda ng mga gustong mag-asawa sa Discovery Weekend. So meron kaming discernment process na binibigay doon. So simpleng tanong na anong reasons ko for getting married. So yung motivations ko. And then doon ba ako may kapayapaan? Palagay yun ba ang ikapapanatag ko? Kasi meron naman na mukhang pang single blessedness sila. Yung tipong ayaw nila nang nagre-report to anyone or may inaalaga ang mga responsibility sa bahay. Gusto nila kilos ang kilos, trabaho ng trabaho. Meron din ganun at kailangan din natin yun. So, pero kung ikaw yung tipo na okay lang sa'yo na you are in partnership
with another soul, with another person, then pwede ka siguro for married life. Nagsasucceed ba yung as early as mag-boyfriend pa lang sila o mag-on pa lang sila, compatible sila sa maraming bagay? Kasi kung ano yung interest ng isa, yun din ang gusto ng isa. Sa magaganda, no? Pero hindi na nakikita yung mga negatives pa, no? Pag nag-asawa na sila, doon na lumalabas yung mga problema nila, no? Pero nakakatulong ba na compatible sila sa color, sa hilig, sa gusto sa sports, di ba? Pag may mga ganon, di ba? Yes. Nakakatulong din? It helps, of course, pero hindi siya yung end all and be all. So, hindi yung guarantee na kung pareho kayo ng type ng NBA team na gusto or pareho kayo ng type ng food na gusto, yun na yun. It's more on ang titingnan natin ano ang values na common kayo. Paano pagtingin ng pamilya nyo sa at pamilya ko in terms of pera, let's say, in terms of relihiyon, mga values on role ng lalaki, babae, ng magtatrabaho ba si Mrs. or si Mr. Importante yan. Oo, role ng in-laws, parents. Gaano ka dami ang itutulong natin sa ating pamilya or gaano kalaking impluwensya nila sa magiging decision making natin pag nag-asawa tayo. Yung mga ganon, parenting style, pareho ba tayo sa inyo ba ganitong magdisiplina ng anak, sa amin ganito, pwede ba tayo mag-usap? So, yan yung mas tinitingnan natin. Ma'am, Miss Aiza, baka naman sa dami ng hinahanap mong perfect na ganyan, wala ka nang makita. Amen. Kasi wala namang perfect couple talaga na talagang nakakasundo sa lahat, di ba? Is it about like perfect or is it about yung parang understanding na ito ang ibibigay sa'yo? Dito kayo hindi pareho. Kakayanin mo ba mag-compromise? Correct. Is that how you should view it? That's a good point, Miss Ameline. Kasi, pwede namang yung basta nga, importante rin, mahalaga yung communication style nyo maayos. So, kung meron kayong areas na hindi nagkakasundo or hindi common, pag-uusapan nyo yan. Number 1, pag-uusapan. Number 2, tatanong mo sa sarili mo, itong area na to, is this an area where I'm willing to compromise, negotiable? So, ang tawag namin dyan, may negotiables. Or ito yung area na absolutely not. For example, kasi yung tatay ko umiinom. So, sa akin na negotiable na may pangasawang malakas uminom. Or yung iba, okay lang yon. So, willing ka ba to compromise? Sa akin, absolutely not. Naranasan ko yung hirap niyan. Tuwing nakakita ako ng alcohol, nagre-react yung katauhan ko. So, no way. So, titingnan mo rin. So, kaya importante yung maturity. Alam mo yung likes mo, dislikes, and extreme likes and extreme dislikes. Yun, alam mo talagang nagre-react ka against or for. I notice kasi, lalo na kapag in love. Pag in love kasi parang, oo, naintindihan ko. Malakas siya uminom. Okay lang, mahal ko naman siya. Sobrang in love ka ngayon. Diba? Oo, yan. So paano how can you go beyond that? Lalo na kapag starry-eyed ka pa, Correct. na parang lahat talagang ginawa niya ay parang perfect na lahat. Correct. So, ang suggestion namin, spend time. Marami kasi, lalo na yung mga naririnig natin nagpapakasal sa Vegas, nanalo, high na high. Sana wag tayo magdedesisyon habang ang emotion ay extreme. Whether galit na galit or in this case, high na high sa kaligayahan or joy or romantic love. Kasi hindi rin stable yung decision making pag ganon. So, ang suggestion namin, lalo na sa AMD Love Consultants, is spend at least 3 years together dating regularly, hindi 3 years na long On, off, distance on, or on off. Yung magkasama kayo, 3 years spend time, makikita nyo isa't isa in different situations, yung mga sitwasyon na nakakainis, nakaka-nervyos, nakaka-stress, nakakalungkot, para makikita talaga natin ano yung But sometimes values kasi you and only see reaction. that when you live with a person. So how do you compromise without having to live in with that person? Meron mga bagay makikita natin pagkasama na natin sa isang bahay. Meron din mga bagay na pwede na natin masuwita. Tama ba yun? Masuwita. Makita more or less yung tendency ng tao. Lalo na kung pupunta tayo sa bahay nila, titingnan natin yung dynamics ng pamilya nila, paano mag-react si nanay at si tatay. Na-analyze mo na yung Oo. situation. Ito ang kinalakihan niya, either kukopyahin niya yon or sobra siyang against the dynamics na totally kakabila siya. Na meron ding
iingatan mo rin kasi pwede siyang mag-bounce So back. tatanungin mo ang sarili mo kung kaya mo bang i-consider 'yon. Natanggap mo o kaya mo ba siyang mapabago? Kasi kung di mo na kaya mapabago, ayun ang magiging problema niyo someday pag Correct. na kayo, di ba? Ideally, hindi tayo mag-aasawa ng isang tao na ang intention natin ay baguhin ko siya. Daming ganun, mga messianic. Babaguhin ko siya kasi mahal niya ako. Oo, tawag namin siya, messianic principle na ako ang magpapatino sa lalaking yan. Pag nag-asawa sila sa ulo. Parang red flag na ba yan, Miss Oo, Aiza? no. Ideally, maayos na sila. Medyo compatible na sila, nagkakasundo na sila. At certain points, may area ng pag-aaway, pero yung pag-aaway, nare-resolve din yung issues afterwards. So, hindi tayo mag-aasawa para magbago ng isang tao. Kung gusto nila magbago, kailangan kusa galing sa kanila. Doon sa nabanggit mo, hindi na isama yung sexual compatibility. Eh, kasama Is it- yun, yeah. Kasama siya. Kasama paano yun mo sa malalaman value. yun Ay, if hindi. they decide not to? I know, there are those na they will engage in it even before marriage. No, nasa kanila na yun. I know some people are not for that, but some do that. So, for those who don't, how will they find out if they are compatible in that department? Okay. Nung sinabi kong kasama siya, ideally hindi siya itetest bago mag-engage or bago mag-asawa. Pero kasama siya sa pag-uusapan. So, kung pwede na nilang pag-usapan, at saka makikita mo naman mararamdaman mo kung merong attraction, strong attraction and sense of passion, yung kung may gigil, kahit hindi nyo do anything about the strong attraction and the pull, pero alam mong may gigil sa'yo, may gigil ikaw, so may potential na yun. Kesa May naman pananabik. Oo, may pananabik. Pananabik. Hindi yun naman nakita mo na nga na lumabas kayo, naka-mini skirt ka, medyo kita yung legs mo, tas hindi ka pa, ang sexy-sexy naman ng girlfriend ko, yung wala man lang konting Wala gano'n, yan. medyo magdududa na ako doon. Walang attraction masyado. Dapat meron. So, there has to be a Dapat meron. physical attraction, di ba? Yes, kasama kasi yun. At saka, along with yung communication, how important will sex play in the relationship. Kasama yun ng mga values on money, on religion, on in-laws, on parenting, on jobs, etc. So ano ang dapat ihanda bago mag-asawa? Iba kasi naghahanda sa kasal. After that, ano bang diba yung kasal lang ang paghahandaan nila? Tama, tama. Ano Oo. magagastos Honeymoon natin din. sa kasal? And then right after, mukhang wala sa plano nila yung after Yeah, na makasal, ano naman ang gagawin natin? Anong gastusin ang i-ready natin? Ako, bago yung practicality side on yung mga gastos, bahay at kung ano pa ihahanda, bago ikasal, sana maghanda ng sarili. Kaya kami nag-a-advocate talaga na marriage preparation, hindi wedding preparation. Kasi ang efforts ng mga tao, I know for a fact, na people spend millions, some people, no, di ba? Gumagastos ng milyon-milyon sa araw ng kasal, pero hindi naghahanda sa pag-aasawa. One day lang yan yung wedding, di ba? Oo. Ganda-ganda ng pictures, tapos after 1 month, hiwalay na kayo. Man, sayang yung investment dun sa isang araw na yon. So, una sa lahat, umattend ng some sort of marriage preparation seminar. Kasi dyan talaga nagsisimula lahat ng masasayang pamilya, ng masasayang mga anak. And I strongly think dyan din nagsisimula lahat ng problema natin na yung mga nagkakaroon ng problema sa batas, yung mga nalululong sa drugs, yung mga nagsusuicide, mga nade-depress, galing yan sa hindi matibay na pagmamahalan unless merong chemical predisposition yung tao, no? Pero maiiwasan yan ng husto kung naghanda ng husto yung haligi, yung dalawang haligi, nanay at tatay. So, ang doktor, ilang years mag-aral? 8 years, 9 years, 10 years. Ang engineer, 5 years. Ang abogado, 8 years. Trabaho lang yun. 8 hours, 12 hours a day, 5 days a week. Ang mga nanay, tatay, asawa, anong paghahanda? Minsan half day, minsan... So, Miss Aiza, yung pre-cana ba na requirement, kulang pa yun? Something deeper pa than that? If they can attend, kasi may mga parish na nagbibigay na ng pre-K na kami ng asawa ko, hi ni Randa,
Nagbibigay kami niyan sa parish namin, pero dati half day lang. So medyo nilabi namin na maging whole day. Pero yung whole day na yun, kulang na kulang pa rin yun. Yung sa CEFAM, which I'm also a volunteer sa Ateneo, nagbibigay sila ng 2 whole days. So medyo mas maraming meet yun. Sa Discovery Weekend, Friday night hanggang Sunday night. So 48 hours over 2 nights in-house kami sa isang retreat house. So as much preparation as possible. Kulang pa ba yun? Depende. Kung ang pinanggagalingan ng mag-aasawa ay maraming issues, maraming baon na sakit mula doon sa kinalakihan nilang pamilya, minsan nagre-recommend pa kami ng additional workshops or seminars para mailabas nila yon. Para pagpasok mo sa buhay may asawa, hindi ka magdadala ng baggage. So doon mo pag-uusapan yung mga binanggit mo sa amin kanina, the questions you need to ask and the questions you need to answer. Correct. Maliban dyan, ano pa? Is it kailangan ba na maghanda na rin sa sa gagastusin? Kailangan ba meron ka ng seed money na tinatawag? Of course. Before you start, is it an essential part? Parts of being married, number 1, emotional. So yun yung titingnan natin. Spiritual, kailangan common naman ng inyong spirituality, whatever that is, whoever is yung tinatawag nilang God. Number 2, the financial aspect. Kasi number 1, ano yan kumbaga merger yan ng inyong assets and magkakaroon kayo ng additional responsibilities pag nabiyayaan na kayo ng inyong mga supling. So, dapat handa kayo doon. And nire-recommend din namin na hihiwalay sa bahay ng magulang. So, i-investan mo yon. Either magre-rent kayo or magpapatayo kayo ng bahay or bibili kayo ng sarili nyong bahay. May kasamang gastos yun. So, dapat handa tayo doon. And hindi hinuhulaan yun. Ideally, parang business yan na pinapasok. Pinag-aaralan na yan. By the first year, eto yung mga ating major expenses. Tayo magpapakasal, lilipat na ba tayo ng bahay, or pwede siguro kahit a few months muna tayo hanggang sa makahanap tayo ng rerentahan, or maghanap na tayo ng apartment na pwede nating rentahan para mabukod na tayo sa ating nanay at tatay. Ibang klase rin kasi yun. Tapos, tingnan nyo na, magkano ba ginagastos nyo sa bahay nyo, sa bahay nila. So more or less, ma-estimate nyo magkano babayaran sa kuryente, sa pamalengke, and other utilities. And then, titingnan mo na ba, kaya na ba natin to? So, Miss Aiza, mamaya itatanong ko, kung for example, nag-usap na kayo at mukhang pareho naman kayo ng values and all, pero kulang pa kayo sa financial aspect, itutuloy pa rin ba ang kasal o hindi? Pero mamaya. Itatanong ko rin mamaya kung mag-aaway pa rin ba kayo pag mag-asawa na kayo. Kasi wala daw asawa na hindi nag-aaway. Di ba? Yes. Yung nag-uusap yung dalawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pag nag-asawa ba tayo, mag-aaway pa rin ba tayo? Sige. Mamaya, tatanong natin niya. At ano ang dapat magiging hamon na gagawin natin kapag panahon na medyo hindi nagkakasundo o nagtatalo kayo sa Yung di ba, nabanggit mo nga yung mga kailangan itanong mo sa sarili mo. Let's say nga, nakita nyo maayos na. Pero parang hindi pa kayo handa doon sa mga gastusin. Pero alam mo naman natin na even the time you get married, para talagang hindi ka pa rin handa sa gastusin. So how would you determine kung kayo ba talaga ay handa o hindi? Kung hindi lang basihan sa laman ng iyong bank account? Or yun ba ang basihan, ang laman ng iyong bank account? Parang titingnan mo rin yung individual needs mo. Kung eto yung kiniita mo, tapos eto yung needs mo, kung okay ka on your own, tapos you're combining with someone else, ideally, meron din siyang kita. Pero kung ikaw lang, tapos kukuha ka pa ng partner na hindi kumikita, pag-uusapan nyo yun. Eto mga needs natin. Kasi minsan, our needs are not really our needs. So, anong mas importante? Yung mga certain lifestyle na minemaintain natin o yung kasama mo na siya habang buhay through thick and thin, sa hirap at ginhawa. So, kung talagang titingnan mo na kaya ko magtiis kahit sa hirap,
sige, go ahead. Pwede naman kayong mag-asawa. Kaya lang, meron din naman, lalo na sa mga kababaihan, at nasa studies to, na emotional need ng mga kababaihan ang financial stability. So you have to be honest with yourself. What is a certain lifestyle that will be acceptable sa'yo? At gaano kasimple yon? Kung hindi talaga kaya, pag iisipin yun, lalo na nung may concern, kaya ko bang tiisin or hindi? Pwede kasi i-postpone muna natin, mag-ipon tayo, or baka that's a non-negotiable. Titingnan mo rin kasi kung negotiable mo yon, yung issue ng pera, or non-negotiable. Kasi alam ko, marami naman nagsasama na napakasimpleng-simple ang pamumuhay pero masaya. Ngayon, isa-isa, paano ba mapapanatiling matibay ang relasyon ng mag-asawa? Let's say, paano haharapin yung mga hamon sa buhay? Sabi nga natin kanina, lahat naman halos na mag-asawa nag-aaway. May pagtatalo, may hindi pagkakaunawaan. Tama. Minsan, may hindi pagkakasundo sa isang bagay o desisyon. Tama. Minsan nga, mag-isa ka lang, meron ng konting pag-aalinlangan sa desisyon mo, lalo na kung dalawa kayong kailangan mag-usap at magdesisyon. So, yung sinasabi namin na healthy na fighting style. Healthy fighting style. Oo, may fighting style yan eh. Kumbaga, karate ba? Taekwondo, lola, joke. Magkakaroon nga siya. Kasi iba-iba tayo ng kinalakihan ng kung paano nag-aaway or nag-uusap mga pamilya. Yung iba, tahimik. Halimbawa, hindi nagkasundo. Tahimik lang, maglalayo, pupunta sa kwarto, bukas ng umaga, ayos na. So may tamang paraan ba ng pakikipag-away o pakikipagtalo? Yung iba naman nagsisigawan, nagmumurahan, confrontational. Yung ideal na isasuggest namin is the dialogue style. Dialogue style. Which means, number one, pakalmahin mo muna yung emosyon. Pag mataas ang emosyon, wag mo na mag-usap. Huwag mo nang sasagutin? So, wag mo na sagutin. Wag mo na magpaalam. Sandali lang ha, medyo mataas ang emosyon ko ngayon or nagagalit ako, papahinga lang ako ng 5 minutes. Sabihin mo, 5 minutes, 10 minutes, or matutulog muna ako mamayang gabi. Mag-usap tayo bukas ng 10 o'clock. May specific oras o kailan mag-uusap para yung isa hindi naman nag-iintay ng hindi alam kung kailan tutuloy yung engagement. Parang in-ignore na talaga siya. Tapos pag maayos na kayo at ready na kayo, say kung ano yung nakakapagabag. So, ang prerequisite, pag halimbawa magdedesisyon, discussion yon. Bago mag-discuss, lalo na kung strong ang feelings ng isa tungkol sa isang desisyon, dialogue muna. So discussion is usapang pros and cons, what's good, what's bad. Dialogue is usapang damdamin. Kasi ano yan eh, dyan natin ilalabas kung ano ang programa or programming yung kinalakihan ng isang partner. So dialogue is nalulungkot ako na hindi natin mapapadala yung ating anak sa ganitong paaralan. Tapos yung feelings about that and then stay on the feelings. Pansamantala muna natin putulin ang ating talakayan. Dumako muna. Let's end here. I hope it will help you. Even a little bit. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more updates from my channel.